Nagsasalaysay si Uzuki Midoriya ng pag-usbong ng malawakang mga superpower na tinatawag na quartz na kalaunan ay naging pamantayan. At nagsimula ang propesyon ni Hiro habang maraming mga bayani sa kasalukuyan ang dumarating upang magligtas laban sa mga kilalang mukha, kasama na sina Kamui Woods at Mountain Lady. Magtuloy tayo sa silid-aralan ni Midoriya sa gitnang bahagi. Ipinapakita ng mayabang na si Bakugo ang kanyang hangarin na makapasok sa prestihiyosong Ii-High, ang tuktok na high school ng mga bayani, tulad din ni Midoriya. Binubuli ni Bakugo si Midoriya habang siya ay nagbabalik tanaw sa kanyang sarili bilang isang psycho kid na nanonood sa number 1 hero na si All Might na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Siya ay inatake ng isang tusong halimaw ngunit nailigtas ni All Might. Nakakatawang fanboy si Midoriya na nagtatanong kung maaari siyang maging bayani ng walang quirk. Hindi tumigil sa pagsasalita ang bata habang patuloy na sinusubukan ni All Might na umalis at nagiging isang depektibong tao. Ipinaliwanag ni All Might na siya ay nabawasan ng kakayahan dahil sa pagkuha ng pinsala 5 taon na ang nakalipas sa isang laban at maaari lamang maging bayani ng 3 oras isang araw. Go ay inatake ng slime monster mula kanina habang si All Might ay pupunta sa eksena. Maraming mga bayani ang humarap sa banta, ngunit walang kabuluhan, habang si Bakugo ay naabsorb ng halimaw at si All Might ay nagtataka sa sarili kung bakit hindi siya makapagbigay ng tulong sa kanyang depektibong estado. Hindi sinasadyang dumating si Midoriya sa eksena at nakikita si Bakugo na nasa panganib. Ang kanyang katawan ay kumikilos ng mag-isa upang subukang tumulong na nagpapakita ng tunay na kalikasan ng batang lalaki na nagbigay inspirasyon kay All Might na magpursige at talunin ang mga halimaw na iniligtas ang araw na may ngiti. Mamaya, hinarap ni Bakugo si Deku habang tinatawag siya na ipinapakita ang kanyang galit sa ginawa ni Deku at pagkatapos, nang bumalik si All Might, nagulat na ipinahayag na maaari siyang maging bayani, na nagdulot kay Deku na umiyak ng labis na emosyon. Ipinaliwanag ni All Might na ang kanyang mga kapangyarihan ay naipapasa mula sa isang tao patungo sa susunod at na ang batang lalaki ay karapat-dapat na magmana ng kapangyarihan ng one for all. Mamaya, nagsimula sila ng isang regime ng pagsasanay kung saan kailangan palakasin ni Deku ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paglilinis ng isang beach upang hindi sumabog ang kanyang katawan mula sa kapangyarihan at dapat gawin ito bago ang ET. Entrance exam. Ang mga sumunod ay isang kamanghamanghang montaheng pagsasanay na may mahusay na score na nagtatapos sa ating batang bayani na natapos ang gawain sa huling minuto. Kinuha niya ang isa sa mga buhok ni All Might upang makuha ang kapangyarihan at pagkatapos ay dumating sa V na nakakatawang nadapa na nailigtas ng isang magandang babae at nagpatuloy sa briefing ng pagsusulit sa pagpasok. Nagsimula ang entrance exam na binubuo ng pakikipaglaban sa iba't ibang robot villains para sa mga puntos, ngunit mayroon ding malalaking robot obstacles na talagang walang puntos at dapat iwasan. Nahihirapan si Midoriya na makasabay na hindi nakakaalis ng isang kalaban nang lumitaw ang isang higanting robot obstacle. Sa kabutihang palad, ang magandang babae ay naroroon upang sapakin siya sa mukha na nagiging sanhi ng kanyang paglutang at nakatipid sa kanya ng oras. Gayunpaman, ang oras ay nauubos na nag-iwan sa kanya ng walang kabuluhan at nasugatan. Sa kabutihang palad, si Recovery Girl ay ginagamot siya at naibalik sa bago. Isang linggo ang lumipas. Nagmumukmok si Midoriya sa kanyang bahay habang ang kanyang ina ay sinusubukang itaas ang kanyang espiritu. Habang hinihintay nila ang resulta ng entrance exam, dumating ang mga resulta bilang mensahe mula kay All Might na ipinaliwanag na sila rin ay nagrado ayon sa rescue points na natanggap ni Deku ang 60 na pumasa sa pagsusulit. Nagsimula ang unang araw ng high school at ipinakilala kami sa class kasama sina Bakugo at ang magandang babae na si Aizawa aka Razorhead. Plano ng guro ang isang mapagkumpetensyang fitness test para sa klase na sinasabi na siya ay magpapatanggal sa sinumang mauna sa huli. Habang si Deku ay nahihirapan na malaman kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan sa ball toss, ginamit ni Aizawa ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang quirk ni Deku upang sabihin sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi kung magiging immobile siya pagkatapos gamitin ito. Kaya, pinipilit ni Midoriya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng kanyang daliri sa ball toss na nagpapakita ng kanyang katalinuhan at lakas sa paghahagis ng bola ng napakalayo. Lahat sila ay nagsusuot ng kanilang mga hero costumes at nagsimula ng isang kagiliw-giliw na pagsasanay na ang klase ay hinati sa mga koponan ng dalawa. Ang isang koponan ay naglalaro ng mga bayani at ang isa pang koponan ay naglalaro ng mga villains na nagpapalaban kina Deku at Ochako laban kina Bakugo at Eda bilang mga villains. Tumataas ang pagkamagalit ni Bakugo na maaaring itinago ni Deku ang kanyang quirk habang ipinapakita ni Deku kay Ochako na kahit na si Bakugo ay isang bully, siya pa rin ay humahanga sa kanya at nagsimula ang labanan sa pagitan nina Bakugo at Midoriya. Ang pagsasanay ay nagpapatuloy at si Midoriya ay nakakapagtaka sa kanyang pagiging mahusay, tinatanggihan ang paggamit ng kanyang quirk.
Ang mga flashback ng pagkabata ay nagpapakita kay Deku na tinitingala si Kachon. Sa wakas, nagpasya si Deku na gamitin ang kanyang quirk, ngunit sa isang plano kasama si Ochako upang siya ay manalo, na nagresulta sa tagumpay para sa mga bayani. Pinagsisisihan ni All Might ang pagtigil sa pagsasanay ng mas maaga dahil sa panganib habang si Recovery Girl ay nahihirapan na tulungan si Deku na gumaling mula sa kanyang mga pinsala at ipinahayag ni All Might na ilang tao lamang ang nakakaalam ng lihim ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng paaralan, nahuli ni Midoriya si Kachon na ibinubunyag na tinanggap niya ang kanyang kapangyarihan mula sa ibang tao at na hindi niya ito itinago at nangako na gagawin niyang kanya ito at talunin siya gamit ito. Ngunit si Bakugo ay nagalit sa pagkatalo at nangako na magiging number 1 hero at umalis. Si Midoriya ay nahalal bilang class rep at isang level 3 security breach alarm ang tumunog na nagdulot ng pagkabahala sa mga estudyante, ngunit lumalabas na ito ay mula lamang sa media. Si Eda ay nagawang kalmahin ang lahat at ipinasa ni Midoriya ang kanyang posisyon sa class rep kay Eda, habang ang mga guro ay nag-isip kung sino ang sumira sa harapang gate na nagpapasok sa media. Ang mga estudyante ay nagsimula ng kanilang rescue training exercise, ngunit bago pa man sila makapagsimula, isang bilang ng mga villains ang biglang lumitaw. Si Eraserhead ay sumabak sa laban, na binibigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na makatakas, ngunit ang villain na si Kota Gili ay teleports ang mga estudyante sa buong compound na nagsasaad na hinahabol nila si All Might, ay nakipag-usap sa principal na pumipigil sa kanya na makarating sa compound na hindi alam kung ano ang nangyayari roon. Bumalik sa mga estudyante, sina Deku at si Eda ay nag-isip ng paraan upang makatawid sa mga villains na nakapaligid sa kanila at ang kanilang estratehiya ay gumagana sa gastos ng daliri ni Deku gamit ang Delaware Smash at maraming mga bola. Ang iba pang mga estudyante ay nagtatanggol laban sa mga villains, ang ilan ay mas mahusay kaysa sa iba. Habang si Aizawa ay nawawala ng sigla laban sa kanyang mga kalaban at nawawala ang paggamit ng kanyang braso laban kay Chuga Rocky, ang paunahing villain at ang kanyang quirk, at nahulog sa isang halimaw. Samantala, si Eda ay nakatakas sa compound upang makakuha ng tulong na nagiging sanhi kay Shira Aragaki na tawagin ang pag-atake, ngunit hindi bago umatake sa iyo. Sa kabutihang palad, si Eraserhead ay nakakayang burahin ang quirk ni Chuga. Biglang lumitaw si All Might na nagsasaad, "Huwag mag-alala, nandito ako." Nagsimula si All Might sa paglusob sa mga villains, na iniligtas si Eraserhead at ang mga bata at nalutas ang halimaw na Nomu. Tumalon sa laban si Nomu habang ipinapahayag ni Midoriya ang kanyang stress tungkol sa limitasyon ng oras ni All Might na naabot na. Si Nomu, sa tulong ni Kota Gili, ay nagdudulot ng sugat kay All Might sa kanyang mahina na bahagi at isiniwalat ang kanilang plano na putulin siya sa dalawa sa pamamagitan ng portal. Gayunpaman, ang mga estudyante ay may ibang plano at nailigtas si All Might mula sa kanyang kalagayan. Si Nomu, na na-freeze ni Todoroki, ay nag-break apart, ngunit ipinakita ang kanyang regeneration, habang nagmamayabang si Shitek tungkol sa kanyang halimaw na dinisenyo upang tumanggap ng 100% ng kapangyarihan ni All Might. Ang mga bayani ay naghahanda para sa round 2, ngunit si All Might ay nagpapakawala ng shockwaves ng mga suntok sa shock-absorbing body ni Nomu na nagpapabalik sa lahat sa isang suntok na higit sa 100% sa susunod habang siya ay lumalampas sa plus ultra para sa huling atake. Sinusuntok ang Nomu papunta sa stratosphere. Si All Might ay nananatili roon na walang natira habang si Shira Aragaki ay nagpapahayag ng kanyang pagkabigo na nagsasabing siya ay nakakuha ng maling impormasyon at si All Might ay hindi talaga nanghihina. Gayunpaman, nagpasya silang umatake muli sa kanyang limitasyon. Si All Might ay wala nang magagawa kundi tumayo at panoorin habang dumating na ang backup at nailigtas ang araw. Si Shiteke ay nagsisi sa kanyang pagkakabasura, na tumakas habang ang mga bayani ay gumagaling at nagtatapos ang Season 1 na may patikim para sa Season 2 ng Hero Academia.